Emperador ng Kangming. Paano siya nakarating sa lungsod ng Kangyun? Bai Lingbing. Ang bagay na gusto ng emperador, ikaw ay mailakas ng loob na agawin. Emperador ng Kangming. Ang mga insekto ay karapat-dapat bang makipaglaban sa emperador? Aking espiritual na alaga. Tanging pumatay sa lupa, kakaiba. Hindi ako namatay dito, ito ang auction noong isang siglo sa Kangyun. Batang babae, kahit ang mga bagay na gusto ko ay nilalabanan mo pa rin. Emperador Kangming. Yung baliw na naghari sa silangang digmaan isang siglo na ang nakalipas ay dumating na. Dumating siya para sa Maro ng Nine Heaven Stars. Maro ng Nine Heaven Stars. Ibigay mo. Sa nakaraan, ginamit ko ang suporta ng sekta para makuha siya. Nagtatawa pa ako sa kanya na walang disiplina. Hindi karapat-dapat makipagtalo sa akin. Sa huli, ang sekta ay bumagsak. Nasa ilalim din ako ng kanyang kapangyarihan. Sa buhay na ito, hindi ko na kayang tiisin. Ang mabuhay ay may pag-asa. Maging kalmado ka, guro. Ang mga bituin ng siyam na langit ay dapat igalang ang guro. Hilingin ko lang na iwanan mo akong buhay. Enye. Mabuti na lang at may isip ka. Ay. Ano ba to? Bakit ako naging ibon? Sino tong matandang ito? Ang yabang naman. Tagumpay ang pagkakabind ng pinakamataas na guro sistema. Pangunahing kwento. Tulungan si Bailingbing na makamit ang trono. Tulungan ang Emperatrice. Kilala ko ang script na ito. Agad ibigay ang bagong manlalaro na gift pack. Gusto kong maging walang talo. Babala, ang kakayahang ito ay epektibo lamang para sa mga emperador at pataas. Sa harap ng mga mas mababa sa emperador, ikaw ay isang karaniwang loro. Anong klaseng bagay ito? Bagong misyon. Patayin ang nakaharap na dakilang emperador ng disyerto. Dapat panatilihin ni Li Wei ang misteryo sa kanyang amo. Huwag ipakita ang iyong mga hangganan. Naiintindihan ko, kung gusto kong mabuhay, kailangan kong magpanggap na malaki. Ay, matandang bagay. Yung babae ko na pinili ko, sinubukan mo pang agawin. Nabaliw ka na ba? Nababaliw na itong patay na ibon na ito. Haha, ang hayop na balbas-balat, naghahanap ng kamatayan. Hoy! Putang ina! Patay na ang emperador, binigyan ka pa ng isang pakpak. Kahit ang isang peking emperador, naglalakas loob na harapin ako. Reyna, sino ka ba talaga? Nasaan ang aking espiritong alaga, si Lao Liu? Si Lao Liu ay isang katawan lamang na hiniram ko mula sa mundo ng mga mortal. Dahil may sanhi at bunga, ibinibigay ko sa iyo ang isang buhay na katayuan. Natutulog ng 100,000 taon. Bumalik sa buhay gamit ang katawan. Pumatay sa isang iglap sa lupa. Ako, si Bailingbing, ay yumuyuko sa harap ng pinakamataas na ginagalang. Maraming salamat sa iyong tulong, Ginoo. Sa wakas, nakumbinsi ko na siya. Sa hinaharap, ako ang haharap sa mga malalaking kaaway. Ikaw ang bahala sa mga maliliit na halimaw. Sa labas, ako pa rin ang ibong loro. Walang pahintulot ko. Huwag ipakita ang aking pagkatao. Naiintindihan ng nakababata. Hala, huwag kang lumapit. Ngayon, hindi ko na kayang talunin kahit isang gold core. May ilang mga insekto na nakasilip mula sa dilim. Iwanan mo sayo ang paglilinis. Huwag mag-alala, Ginoo. Ang mga ganitong daga ay hindi karapat-dapat na madumisan ang mga kamay ng Ginoo. Ibigay ang 9 Heaven Star Essence. Kung hindi, walang sinuman ang makakalabas ngayon. Sobra na. Kahit sa harap ng guro, nagtatapang-tapangan. Kaya mo yan, ate ba isa golden core stage. Nasa iyo na ang lahat. Kung hindi mo siya masosolusyonan sa loob ng 3 galaw, mabibigo ako. Ay naku, tapos na. Huwag naman sana magkamali ang bida. Narito na ang patay na ang gulo.
Ano ang gagawin? Nahulog si Yuzhu. Tapos na ako. Ay! Saktan mo siya sa kaliwang bahagi ng ibabang katawan 3 pulgada. Hindi. Imposible, paano mo alam ang aking kahinaan? Talaga namang swerte ng pusa sa patay na daga. Ipinadala ang banal na Panginoon. Siyam na ulap na haring-hari. Dumating na lahat ang pangulo ng palasyo ng reinkarnasyon. Mabilis, lumikas sa malaking bulwagan ng sistema. Mayroon bang dakilang hari sa itaas? Tapos na ang pag-scan. Pinakamataas na antas ay haring-hari. Walang malakas na nilalang sa antas ng dakilang lupa. Hindi ma-trigger ang patakaran ng second kill. Walang lupa. Sige, gagamitin ko ang ulo ko para tumama. Bakit kakalabas lang ni Kang Ming? Gusto niyong subukan ang aking kakayahan, mga batang ito. Bigla na lang nawala ang batas ng langit. Hindi malalaman, hindi maisip, hindi matatalo. Umalis kayo, huwag niyong ipangdumi ang aking mga mata. Mahal na guro, huwag magalit. Bata, aalis na ako. Natakot ako ng sobra. Halos nahulog na ako sa pagkakamali. Ang guro ay walang kapantay sa mundo. Sobrang mahina ako. Nakapagod sa inyo. Talagang sobrang mahina ka. Sa loob ng 1 taon, ako mismo ang magtuturo sa'yo. Pagkatapos ng 1 taon, kung hindi ka magiging emperador, ako ang muling hubog sa mundong ito. Di ko bibigyan ang misyon ng nakatatanda. Piliin mo ang maraming lupa. Sa ligtas na lugar na may mababang antas at kaunting mga sirang prutas. Pinakamainam na ruta. Sa pinakalalim ng yungib ng mga jablo sa kapatagan ng mga halimaw. Dadalahin kita sa pinakadelikadong lugar sa mundo. Gumagawa ng walang hanggang pundasyon ng daan. Babala sa panganib, mga lihim na kasanayan sa lupa mula sa pag-igting hanggang sa gintong pil. Mga halimaw. Nasa harap mo na ang kapatagan ng mga jablo. Sila ay papasok na tayo. Ate Bae, kalma ka. Walang lupa sa loob. Pagpasok ko, puro pagkain lang. Ano bang klaseng lugar ito para mag-level up? Ito ay pugad ng mga ligaw na halimaw. Sobrang dumi ng mga mababang antas dito. Baka madungisan ang iyong puso sa daan. Naiintindihan po ng nakababata ang inyong intensyon. Kahit pa dumaan sa bundok ng mga patalim at dagat ng apoy, hindi ako susuko kahit isang hakbang. Putang ina, Ate Bae, tulong. Ako ang may kasalanan. Pinalaya ko ang ganitong halimaw na nakagugulat, na nagdudulot ng kapayapaan sa inyo. Mangyaring iparating ang parusa ng Diyos. Parusahan ako, muntik na akong naging merienda niya kanina. Ang ganitong mababang uri ng dumi ay hindi karapat-dapat na mahawakan ko ang mga bunga ng aking mga gawa. Ang grupong ito ng mga lobo ngayon ay ang iyong totoong pagsubok sa laban. Bilang nakababatang henerasyon, tatanggapin ko ang utos. Ay, buti na lang mabilis akong lumipad. Kung hindi, talagang magiging ulam na ako. Ah! Hari ng demonyo sa yugto ng Jindan. Hindi ko mawasak ang kanyang sistema ng depensa sa katawan. Dali, bigyan mo ako ng golden finger. Kung wala ang babaeng bida, tapos na rin ako. A-unlock ang assist feature, mata ng pananaw sa lahat ng bagay. Kung may kahinaan, ayos na iyon. Mas mabuti pa ito kaysa hintayin ang kamatayan. Ang hangganan ay para lampasan. Himukin siyang suntukin ang dibdib. Kapag nakaangat ang 2 braso, tusukin ang kaliwang kilikili ng 3 pulgada.
Talagang nagawa na. Kung wala ang gabay ng guro, hindi sana ako nakatakas kanina. Ay, nabuhay pa. Talagang ang kakayahang ito ay parang tali ng buhay. Ang guro, ang demonyong unggoy na ito ay nagbabantay sa isang sinaunang labi. Nag-trigger ng sunod-sunod na pangunahing misyon. Ang unang destinasyon ay ang sinaunang libingan ng Red Calamity. May mga kaluluwa ng kalahating emperador na nagbabantay. Kaluluwa ng kalahating emperador. Kaya kong talunin ang dakilang emperador. Pero hindi ko kayang labanan ang kalahating emperador. 10,000 taon na. Sa wakas, may pagkakataon na dumating. Ginoo, kailangan mo na bang kumilos ng personal? Ginoo, tulungan mo ako. Taas ng antas ng pinuno ng emperador na ito. Hindi na ako makayanan. Layo ka. Isang asong ligaw na wala ng tirahan, karapat-dapat ba akong kumilos? Sa ilalim ng lupa, wala kang karapatang makita man lang ako. Pakiusap, layo ka na. Kapag kumilos ka, ako at ang babaeng bida ay tapos na. 100,000 taon na ang nakalipas. Namatay ako dahil sa pagwawalang bahala sa mga walang pangalan. Kahit na ang isang leon ay gumagamit ng buong lakas kapag nakikipaglaban sa isang kuneho. Kailangan pang pilitin ang bato ng espiritu sa ilalim ng lupa. Ha 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 ha. Naging akin ang antas ng lupa. Emperador na ha 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 ha. Sa wakas, bumalik na ako sa rurok ng antas ng lupa. Maging handa kang mamatay, mababangis na hayop. Nakita ang kalaban na antas lupa. Na-activate na ang tagapagwakas ng lupa. Grabe, may ganito palang magandang bagay. Siyempre, siya mismo ang nag-abot ng ulo niya. Kung patuloy kang magiging isang halos walang kwentang nilalang. Totoong tamad akong pumatay sa'yo. Pero kung ipipilit mong lampasan ang antas lupa, hindi na ako magpapakumbaba. Nawala ang buong lupa dahil sa isang hampas ng ginagalang na tao. Babala, ang siyam na pangil na walang hanggang dragon ay malapit nang makawala. Target na antas, Halos Imperyo, Ruro. Halos Imperyo, Ruro. Nakaantala na naman ang aking passive. Nataranta talaga ako. Sa totoo lang, malaking benepisyo ito. Walang may-ari na Dragon Vein ng Lingbao. Tinanggal ko na ang masamang enerhiya. Sa bayan ng bigas para agad na matunaw. Gumawa ng pundasyon para sa pil at espiritu ng sanggol. Maraming salamat sa dakilang pagkakataon na ibinigay mo. Nadiskubre ang mabilis na pag-angat ng lakas ng may-ari ng kontrata. Malaking progreso sa pangunahing kwento. Yugto ng gantimpala, pag-angat ng lahi. A-unlock ang target na anyo. Siyam na malamig na yelong eskultura. Hindi na kailangang maging sirang loro, magbago na ako. Ang astig nito. Kahit hindi matalo ang mga kalaban, pwede ko muna silang takutin. Matagal nang bumagsak ang King Yunset. Ibigay ang susi ng lihim na bundok sa likod. Kung hindi, ipapapako ko kayong lahat ngayon din. Huwag ninyong asahan na ang King Yunset ay matitira na lang ang huling tao. Hindi kami kailanman susuko. Ayaw mong tanggapin ang alok. Kung ganoon, paluhurin namin kayo at ipasa ninyo. Silingbing ay bumalik. Nagpapanggap ka lang.
Baailing Bing, isa ka lang namang inutil. Lumuhod ka. Ah! Ilang araw lang na hindi kita nakita sa yugto ng Yuaning, paano ka makakarating sa Yuaning? Sa wakas, panahon na para mapagmalaki ko na ako ang may mukha. Pagpigil ng dugo. Ito ay ang purong dugo ng Diyos na ibon, ang pagpigil ng dugo. Kahit na ang isang maliit na insekto ay karapat-dapat na madungisan ang balahibo ko. Sa loob ng isang kwadrans ng pagdadala ng hukbo, ayaw kong makita ang kahit isang tao pa sa kabanalan ng kamatayan na nakatayo pa. Sino ang may lakas na saktan ang aking anak? Ako ang matandang guro ng Kuang Daomen. Isang simpleng ibong Diyos ang nagtatangkang makialam sa mga bagay ng Kuang Daomen. Isang hakbang patungo sa pagkatao. Hindi ito lupa. Hindi ko siya kayang talunin. Kung mahuli ako, magiging manok na naglalakad ako. Huwag mong tingnan ako, ate, umakyat ka na. Hindi ko talaga kayang talunin ang matandang ito. Mga ganitong kalahating hakbang. Nabasura ng pagbabago ng diwa. Wala pang ang karapatang huminga sa harap ko. Mahal na guro, pakiusap. Kulang ang aking pag-iisip. Gamitin mo ang iyong espada at tusukin siya sa kaliwang dibdib, sa tuktok ng tadyang, pababa ng 3 pulgada. Isang saksak at mawawala na ang kanyang kaluluwa. Ito ang unang praktikal na pagsusulit mo sa yugto ng iyong yuaning. Sa isang maliit na yuaning lang. Isang karaniwang tao, Hanshu. Mababang uri. Paano mo malalaman ang kahinaan ng aking aray na pumatay sa akin? Ang mata ng banal na makatang ay nakakakita ng lahat. Paano mo malalaman ang posisyon ng isang banal na tulad ko, isang insekto? Ang Kinyunsek ay naglakas loob na sirain ang aking kaluluwa. Pumatay sa aking dugo. Kahit na kailangan kong ihandog ang buong sekta at si Hei Hong Jiguang. Kailangan kong gisingin ang ating ninuno. Alding. Nakatuklas ng isang makapangyarihang nilalang sa silangan, 10,000 milya. May isang malakas na nilalang na nagigising. Na-trigger ang sapilitang iye na misyon. Mangyaring pumunta sa Kuang Daomen at patayin ang nilalang na iyon sa loob ng isang insenso. Nabigo ang misyon. Puksaing lubusan ang may bahay na mundo. Buhay na mundo. Sa wakas, may katuparan na ang aking igil. Isang 100,000 taon na. Ngayon, gagawin kong pulang guho ang 100,000 linyang ito. Hahaha, muntik na akong mahuli. May 0 segundo na lang sa countdown. Hahaha, tumahimik ka. Walang oras makinig sa kalokohan mo. Mabilis na mawala ka. Binabati kita, tagapagdala, matagumpay mong natapos ang buwan ng iya reward. Tumaas ang kadalisayan ng dugo. Malaya mong makokontrol ang presensya ng kapangyarihan. Kuripot na sistema. Kailangan pang maging isang malaking ibon na may ilang antas. Dahil pareho kayong mahilig magtangka. Mas mabuti pang hayaan silang kusang magbigay ng mga yaman. Kakatapos lang niyang supilin ang iyong ninuno, kaya medyo napagod siya. Ngayon ay hindi siya masaya. Alam mo ba, Baixianzi, paano tayo magbabayad? Gagawin ko ang lahat ng iyong utos. Iwan mo ang susi ng kayamanan. At kunin mo rin ang pinakamahalagang espiritual na ugat doon. At saka yung ring na pang-imbak sa kamay mo. Mukhang nakakainis din. Mas magaling pa siyang magpanggap kaysa sa akin. Kung ayaw pa rin niyang umalis, bakit hindi na lang nilang iwan ang pamasahe nila dito? Ang madugong kutsilyo ay unang bayad lang. Susunod na, oras na para magpasalamat at humingi ng tawad ang iba. Ay naku, ang tapang mo. Sino ang nangahas na maghasik ng gulo sa harap ng aming apoy na sekta? Dumaan lang ako.
Paano ninyo ako matatakot gamit ang espada? Isang maliit na batang babae na dumaraan lang. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Tingnan mo ang espada. Ginoo, tulungan niyo ako. Apo, bakit ka nandito? Lolo, ang iyong disipulo ay napakalakas ng loob. Natatakot hanggang matanggal ang mga balahibo ng ating kagalang-galang sa bahay. Isang balahibo ng pangunahing kagalang-galang. Isang balahibo na katumbas ng isang pinakamahalagang espiritual na ugat. Lolo, bilangin natin ang bayad sa pinsalang pangkaisipan. Kahit ibenta ko ang lahat, babayaran ko. Nadiskubre sa hilagang direksyon ang banal na mata ng langit. May sinaunang lupa na muling nabubuhay. Muling nabubuhay ang lupa. Pagkatapos ng trabahong ito, pupunta tayo sa susunod na lugar. Ang grupo ng lihim ng apoy, ang dami nating nakuha. Saan pupunta ang susunod na henerasyon ng kagalang-galang? Sa hilagang banal na lugar ng mata ng langit. May muling nabuhay na kapangyarihan ng emperador doon. Naiintindihan, maghahanda na ako ng mga gamit pang pinsala. Ay grabe, ang formation ng mata ng langit ang lupit. Nabigla ang maliit na babae. Nabigla rin ang aming kagalang-galang na Panginoon. Kung hindi makapagbigay ng 1-0 pinakamagagandang espiritual na ugat ngayon, mukhang magagalit ang aming kagalang-galang na Panginoon. Hahaha, puting sundalo. Huwag mo akong takutin gamit ang mga gawinan ko ang daumen at laihuzong. Akala mo ba gawa sa putik ang banal na lupa ng mata ng langit? Parang ayaw ng matalo ng banal na Pangulo. 3 araw na ang nakalipas, nagbalik na ang aking lolo ng mata ng langit mula sa Diyos na pinagmulan. Ngayon ay muling bumalik sa lupa. Malugod na tinatanggap ang dakilang emperador ng mata ng langit sa kanyang paglabas upang supilin. Talagang may malaking kapangyarihan ang babaeng ito. Napakabuti, magkakaroon na tayo ng paglalakbay sa ilalim ng lupa. Talagang may lakas siyang magpagalaw ng lupa. Salamat sa mga biyaya ng kalikasan. Anong uri ng halimaw ang may ganitong lakas na manghimasok sa aming mata ng langit? Ang buong lugar ay biglang nahulog sa ganap na pagkamatay. Mahal na Panginoon, ang emperador niyo ay masyadong malakas magsalita kanina. Nabigla ang aming guro. Babayaran ko ang mga kayamanan ng banal na lupain kahit anong gusto niyo. Naghihiling ako na pahalagahan niyo ako. Nakatuklas ng malaking pagbabago sa ekstremong espiritual na lakas ng mga Brahman sa mundo ng mga nag-aaral ng immortalidad. Dahil sa sunod-sunod na pagtanggal ng impluensya ng dakilang emperador sa host, ang 8 natitirang dakilang emperador ay sama-samang nagpapababa ng kanilang antas. Naitatag na ang alyansa para sa pagsalba laban sa mga parot sa mundo ng mga immortal. Sa susunod na buwan, haharap ang ihikay ng mga emperador sa isang di matatapos na patayan. Kayong mga duwag na matatandang tao, huwag kayong magpababa ng antas. Lahat kayo ay nagpapababa na. Sino ang papatayin ko sa susunod na buwan? Ang banal na lugar ng mata ng Diyos ay sobrang mayaman. May daan-daang halamang gamot dito. Walang anuman sa hangin. Parang bumagsak ang langit. Yung mga dakilang emperador ay nagpakumbaba. Para sa kalagayan ng mga dahon sa lupa. Sa araw na iyon, wala nang makakapigil. Kung hindi sila magiging dakilang emperador, paano ako magiging mabilis? Kapag hindi ako nakatapos agad, tapos na ako. Ano bang nililinis? Wala na akong kalaban. Hindi mo maiintindihan ang ganitong walang kapantay na kalungkutan. Dalhin lahat ng resources. Sama kayo sa akin para hulihin sila. Mga kapatid sa daan, nagtagumpay tayo. Basta't magpanggap tayong gustong maging emperador. Hindi tayo papatayin ng demonyo. Para sa pagiging inutil, mag-toast tayo. Bingbing, siya na. Dalhin mo siya. Patawad, ninuno. Nagustuhan ka ng aming ginagalang na pinuno. Gusto ko lang maging isang inutil na halos emperador. Bilis, 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 bumalik na sa lupa. Sekundong pagsasakatuparan ng pagbili. Huwag nang magkamali muli. Tanggapin ang pagbabago. Agad na ipasa sa akin ang pag-usad sa lupa. Hindi ako usad. Magkakaroon ng problema kapag umusad. Hayaan mo akong maging walang silbi.
Kagalang-galang na puso. Hindi ko maabot ang antas mo. Hindi, ayokong bumalik sa antas ng dadi. Para lang akong ilay na buhay. Sa wakas, napatumba na si Lolong Deng. Hindi, ayokong maging dadi. Ha 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 ha. Tapos na ang buhay na giye, pwede na akong magpahinga. Malubhang babala. Mga patakaran sa host card para sa pagtaas ng kita ay nagdulot ng paglock ng kalooban ng langit. Dumating ang parusa ng langit. Antas ng target. Antas ng target. Pinagmulan ng langit. Sandali, ano ang sinabi mo tungkol sa ibabaw ng lupa? Lahat ng antas sa ibabaw ng lupa ay kayang tapusin agad. Masyado bang maliit na daan ng langit ang mga has na magpakitang gilas sa aking harapan? Natakot ang pinagmulan ng daan ng langit. Ang lupa na sa pilitang nilikha sa pamamagitan ng agarang pag-aayos ng mga batayang batas. Hindi ito kinilala ng daan ng langit. Hindi ito binibilang sa iyay ng pagpatay. Kung hindi mo kaya, magbago ka ng mga patakaran. Daan ng langit, hindi mo ito kayang laruin. Ang espiritual na yelo ay sumisikat sa kalangitan. Bakit hindi mo subukang unawain ang daan? Ang mag-aral ay napakapagod. Kaya nang guro nasaktan ang langit at lupa. Sino pa ang makakasakit sa akin sa mundong ito? Mawawala rin ako sa mundong ito balang araw. Kailangan mong tumayo sa tuktok ng mundo. Nakaunawa na ako, nakababatang henerasyon. Ang aking daan. Ito ay ang pinakamasining na palamuti sa hita ng guro. Kung sa tingin ng guro ay tamad ako. Sige, hahanapin ko na lang ang tahimik na wakas. Nakahanda na ang mapait na tsaan ng puting amo. Narito ang lawa ng maraming panganib. Kung hindi ka maghihigpit ng espada ngayon, hindi kita ililigtas. Kung hindi ka maghihigpit, mamamatay ka. Imposible ang mag-ensayo. Nabaliw ka na, talagang hulugan ka nila sa putik. Sige na, sabi naman ng guro, hindi niya ako ililigtas. Wala nang ibang magdadala sa guro para magpakamacho. Sigurado siya na hindi ko siya papayagang mapahamak. Pero ang mga batang ito, hindi sila emperador at hindi ko rin sila kayang talunin. Ito ang aking ipon sa buhay na ito. Alam ko na nagmamalasakit sa akin ang guro. Uwi na tayo tapos magpahinga na lang. Grabe, kaya kong talunin ang langit mismo. Pero wala akong magawa sa'yo na matigas ang ulo. Walang bisa ang pisikal na pamimilit. Walang bisa ang takot sa langit. Mas mahirap ka pang pakitunguhan kaysa sa matamis na malagkit. Naubos na ang aking espiritual na tsaa. Babalik agad ang puting Panginoon. Paunawa. Nadiskubre sa personalidad ng babaeng bida na mataas ang porsyento ng pagiging gahaman sa pera. Gahaman sa pera nga. Sa nakaraang buhay niya, pumasok siya para agawin ang pinakamagandang espiritual na bato. Hindi pala siya iyon. Hindi lang dahil hindi sapat ang alok. Ginoo, ito ang perang pambayad sa buhay na iniaalay ng alyansa sa inyo ngayong buwan. Napakabait mo talaga, Senior Duobao. Ilagay mo na sa bag. Dahan-dahan, doble ang resources. Pero may isang kondisyon. Kung ikaw ang manalo, lahat ng resources ay sayo. Kung pipilitin mo ang laban, maaari mong kunin ang kalahati. Ginoo, may nananakit sa akin. Hindi ko gustong makialam sa kapalaran ngayon. Kung ayaw mong lumaban, ang kalahati ng bundok ng espiritu. Hayaan mo na siyang dalhin. Dalhin mo ang pera ko. Tingnan ko kung sino ang aakalain na abala sa akin. Isang piraso ng merienda. Ang pera ang pinakamainam na pampasigla para sa kanya. Ibalot mo na. Ha ha ha. Bailingbing, oras na para sa'yo na magbayad ng presyo. Amoy ng demonyo. Nasa tuktok ng quasi-emperor pero hindi ko maabot ang posisyon. Ngayon, ang mga pambihirang espiritu ay akin na.
Ninakaw ng tagapagtanggol ang ating pera. Dali, pigilan mo siya. Hahaha, gusto ko rin siyang patayin agad. Ngunit siya ay isang antas ng emperador. Hindi ko kayang lampasan ang antas ng emperador. Enye. Kahit na isang maliit na demonyong lupa, karapat-dapat bang madungisan ang balahibo ko? Paano ka naging alipin ko? Linisin mo ang basura sa loob ng 3 hininga. Matanda, ikaw rin ay mailakas ng loob na dumating. Nakakagambala sa pagbilang ng pera ng puting Panginoon. Talagang kailangan ng linisin ito. Dakilang Emperador Zui. Bakit ka nandito bilang tagalinis? Dahil sa kabutihan ng dakilang tao at ng puting Panginoon. Binigyan ako ng kaunting pagkain. Guro. Yaman na. Talagang magaling ako. Sa susunod, hayaan siyang humawak ng mga ganitong maliliit na pagong, hahaha. Ang lamig ni Lingbing. Ang aking mga meridian, si Lingbing. Babala sa pangunahing tauhan. Paano alisin ang sinaunang sumpa, ang 9 Nether Soul Devouring Spell? Puwersang panlabas na sa pilitang alisin. Magiging salot sa pinagmulan ng pangunahing tauhan. Sa loob ng 1 taon, ang pangunahing tauhan ay dapat makalagpas sa antas ng lupa. Sa tulong ng pagbibinyag ng daan ng emperador, doon lamang malilinis ang sumpa. Nagawa na ni Lingbing na suriin ito. Ang sumpang ito ay hindi ko kayang lutasin. Hindi rin ito kayang lutasin ng aking paningin. Ano ang dapat kong gawin? Ayoko pang ipanganak. Hindi ko pa nagagastos ang kinita ko. Kung gusto mong mabuhay, bumagsak ka mula sa trono ng dakilang ina. Magpakalayo-layo at mag-ensayo. 1 taon nang hindi pumapasok sa emperador. Bibigyan kita ng korona na yari sa jade gamit ang iyong espiritual na ugat. Bakit kailangang pilitin ang isang tamad na isda na bumangon? Nabasag ang aking maharlikang magnanakaw ng Changping. Malaking utang na loob sa emperor system sa tagumpay na ito. Tingnan ko kung paano ka pa magpapabaya, matandang palpak. I-roll mo na. Ang aking pensyon. Sino man ang magpapasiklab ng pera ko, lalabanan ko siya. Ayusin ang pila ng mga kakaibang nasa card, para maibalik ang puhunan. Kailangan niyang mag-spend para makuha ang lakas niya. Bawat isang token ay 1 piraso ng balik. Kaibigan, tulungan mo ako. Ako ay isang batang Panginoon ng siya o pamilya. May malaking gantimpala. Gaano kalaki ang gantimpala? 5,000 pinakamataas na espiritual na kristal. Hiling ko sa kaibigan na dalhin ako sa pinakamataas na palapag. 50,000 para sa iyo. Mangingilag ka. Ibigay mo rin ang silkworm armor at purple gourd. Ibigay mo sa kaibigan. Dapat ay panatilihin mo akong ligtas. Kaibigan, patayin mo na siya. Makakapagpatuloy na tayo. Sinasabi kong panatilihin kang ligtas. Hindi ko sinabing tutulungan kitang labanan ang mga kalaban. Sige, naniniwala ako sa'yo. Ninloloko mo ako. Ikaw naman durugas. Matapang mong tinukso ang matandang tagapag-alaga ng Angkan Xiao. Tulungan mo ako. Alainan. Mahal na manggagamot, iligtas mo ako. May isang mahirap na nahuli ko, na nagdala ng matandang hindi namamatay para labanan ako. Anong uri ng daga ang mailakas ng loob na lokohin ang batang Panginoon ng Xiao? Ang target ng kaaway ay ganap na perpekto. Hindi ma-trigger ng host ang patakaran ng instant kill. Ganap na perpekto. Sasagupain ko ito gamit ang aking ulo. Ganyan lang ito. Walang pagbabago sa antas ng pagsasanay. Isang espiritong hayop na kayang magsalita. Paano magiging isang ordinaryong nilalang? Harapin ang presensya ng antas ng emperador na nasa rurok. Hindi man lang nanginginig ang isang balahibo. Pagbabalik sa likas na anyo. Higit pa sa lupa. Naiinis ang batang Panginoon ng pinakamataas na antas. Magdadala ito ng malaking kapahamakan sa pamilya Xiao. Ikaw, anak na Suwel. Ano bang nilapitan mong nilalang? Hindi ka ba agad luluhod? Mahal na guro, pakisuyo, huwag magalit. Walang kaalaman ang iyong alagad. Nais kong maghandog ng 10 piraso ng pinakamagandang espiritual na ugat bilang kapatawaran.
Bingbing, ano pang hinihintay mo? Kumuha ng pera at magbigay ng pera. Itong imahinasyon ay mas marunong pa kaysa sa sistema. Napakabait ng nakatatanda. Ang aking guro ay mapagbigay. Sige, tatanggapin ko na ang perang ito. Masarap na hindi na kailangang kumilos at libre na. Talagang ang imahinasyon ay ang pinakakaakit-akit na tao sa mundo. Hindi ako naniniwala na itong patay na ibon ay walang kahit kaunting kapangyarihan. Paano naman pwedeng ituring na tabuo iyon? Lumabas na ang tunay na anyo ng banal na liwanag mula sa nakaraan. Babala, ang host ay sinusuri ng mata ng katotohanan ng dakilang daan. Malapit nang mailantad ang tunay na kalagayan. Hindi sumusunod sa inaasahang paraan ang pasikat na batang ito. Malapit nang lumitaw ang projection. Target na uri, Yu Cold Eye Sculpture. Sa kasalukuyan, walang tunay na lakas ang kanyang antas. Lakas ng labanan, zero panganib. Ipinapayo na iwasan. Karaniwang mabangis na hayop. Lakas ng labanan ay zero. Ako ay isang marangal na antas ng emperador. Sa rurok ng aking lakas, natalo sa isang walang laban at walang kapantay na zero lakas, humihingi ng paumanhin. Isang malaking kahihiyan. Tapos na, talagang nadapa na ako ngayon. Ngayon, gigibain ko ang inyong mga maskara. Mag-ingat ka, amo. Wala nang makakapag-isip na mabuti ngayon. Sino ang may lakas ng loob na agawin ang pera ko? Sino ang may lakas ng loob na galawin ang akin? Ngayon, kahit na ilagay ko ang buhay ko, kailangan kong sirain ang iyong batas. Ang walang silbi at walang laban na ibon ay ilalagay ko sa ilalim. Imposible ang kamay ng batas ng matanda. Huwag magpanik, host. Gamitin ninyo ang 9 Nether Cold Eyes upang i-sculpt ang katawan. I'll reconstruct ayon sa mga patakaran ng sistema. Shit, ako ay isang walang talo na karne na panangga sa mahika. Ang lakas sa laban ay zero. Ang depensa ng katawan ay hindi matutumbasan. Walang talong depensa. Sana isinabi mo ng maaga, nagkamali ang guro. Si Lao Deng ay nagbigay sa akin ng isang suntok ng sunze. Anong kabaliwan itong estilo ng laban? Kumuha ako ng lubid. Sixiao Jia Shaozu. Hindi dapat sayangin ang pirasong ito ng karne. Hehe, nakikinig ang Xiao Jia. Ipinagmamalaki ninyo ang inyong ninuno. Nais niyang tubusin ang tao gamit ang anino. Kumuha ng 10 pinakamagagandang espiritual na ugat at ang lupaing bantay ng angkan bilang kapalit. Tapos, binuksan ng babaeng ito ang bagong mundo. Mula ngayon, kapag lumalaban sa mga maliliit na halimaw, hindi ba araw-araw akong magiging pambato niya? Panginoong Bae, huwag magalit. Walang kinalaman ang pamilyang Xiao ko sa nangyari kay Lingsu. Naipadala na ang lupaing bantay ng angkan at mga espiritual na ugat. Hiling ko lang na palayain mo ang anak ko. Simula ngayon, ang pamilyang Xiao ay hindi nalalabas. Ang pamilyang ito na nagtatago ay walang prinsipyo. Akala ko makakapagpanggap pa sila. Kapag nakita ng iba na ginagamit mo ang ibon bilang pangpukpok, sino pa ang mga has na lumapit? Isa-isa silang kumakatok. Sobrang bagal, gusto kong magpila ang lahat ng tao sa buong rehiyon para magbigay ng pera. Pagtitipon para sa mga elder ng King Yunzong, nag-aalok ng 1,000. Mataas na antas ng espiritual na bato. Kaya nitong manatiling nakatayo sa harap ng isang tagapagtanggol ng 3 hininga. Direktang ibibigay ang yaman ng lupa. Ha 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 ha. Maliit na dragon ang humahatak. Sino itong makapangyarihang tao na dumating? Ako si Ichen, isang naglalakbay na cultivator. Kompletong imperial. Ngunit dati ay nakapagpigil ng mga makapangyarihang kalaban sa antas ng lupa. Nakatukoy sa anak ng target na dimensyon na nag-ayos. Naghuhulog sa lupa, handa na sa kumpletong anyo. Ang aktwal na kapangyarihan ng pagkawasak ay umabot sa antas ng lupa. Ang antas ng imperial ay kapantay ng lakas sa antas ng lupa. Hindi ko siya kayang talunin sa isang iglap.
Ngunit talagang kaya niyang durugin ang sitwasyon. Narinig kong may isang banal na ibon dito na pagod na sa mundo. At ginagamit pa ang kayamanang lupa bilang kapangyarihan. Mabuti. Akin ko na ang kayamanang lupa na ito. Ihandog mo ang kayamanang lupa at ang banal na ibon na iyon. At patatawarin kita. Ngunit tatamaan kita ng isang malakas na hampas ng dakilang dragon hammer. Ang lakas ng mga langgam ay hindi karapat-dapat na humawak ng mga bituin. Ang hindi nababasag na di matitinag na katawan ay totoo. Hindi possible. Ang aking Chaos Earth Soldier ay hindi makabasag ng ulo ng isang ibon. Ako nga pala ay tunay na walang talong pagong. Ako ang anak ng kapalaran. Walang kapantay sa kaparehong antas. Nangunguna sa mas mataas na antas. Paano hindi niya mabasag ang depensa ng isang ibon? Kung hindi kayang talunin ng haring inaasahan, pupunta na ako sa dakilang hari. Malapit na siyang maging dakilang hari. Nakakatakot ang haring inaasahan. Tumakbo na, bakit ka pa tumatakbo? Marami pa ring mabubuting tao sa mundong ito. Huwag kang maingay, hayaan mo siyang mabuhay. Sino ang may lakas na huminto sa akin, makikipag-away ako sa kanila. Na-detect na ang target ay na-upgrade na bilang unang antas na emperador. Malakas na Terminator. Passive ay na-activate na. Hahaha, sa wakas naging emperador na ako. Kayo mga langgam, mamatay kayo sa akin. Tapos na ito. Mas marupok pa nga pagkatapos maging emperador. Lahat ay akin. Walang dapat mapalampas, hahaha. Guhonay na may daan ng kendo, proteksyon at pagpatay. Pumili ka lang ng isa para unahin. Naiintindihan ko na, ang pinakanais ko sa buhay ay pera. Walang katapusang mga merienda. Kung may pera, ano ba ang hindi mabibili sa mundo? Ito rin ba ay maituturing na daan? Nakatuklas ng matinding pagnanasa sa yaman. Ang depektibong bersyon ng Capital Avenue ay naipon na. Pumunta sa labas ng ipinagbabawal na lugar sa loob ng 3 araw. Magtatag ng ganap na monopolyo sa tollgate. Kailangan lampasan ang 1 bilyong espiritual na bato ang kita. Sino ang may ganitong yaman na nakakapangdilim sa langit? Kakaibang nawasak ng tollgate system sa labas ng batas si Ichen kanina. Ngayon ba ay talagang wala na akong kalaban? Ang patakaran ng mabilisang pagpatay sa dadi ay epektibo lamang sa dadi pataas. Ang lakas ng atake ng host na nasa ibaba ng dadi ay 0. Kapag sabay-sabay na natalo ang anak ng kapalaran. Gantimpala ay 900 at 78 puntos ng reputasyon. Maaaring bumili ng mga pantulong na gamit. Kapag nakasalubong ang dadi, ako ay walang talo. Kapag nakasalubong ang quasi-dadi, ako ay mahina pa rin. Sa unahan ay ang pagbagsak ng Diyos. Araw-araw ay pumupunta sa libingan para maghukay. Ang lupa ay puno ng mga masusustansyang tupa. Dapat kontrolin ang pasukan dito. Kukunin ang kanilang toll fee. Mukhang hindi ito lugar ng masusustansyang tupa. Parang hukay ng mga bangkay. Bubuka ng bibig at maghihintay ng pagkain. Nakaayos na ang lahat para pumasok sa libingan at maghukay ng kayamanan. Bawat isa ay magbabayad ng 100,000. Mataas na kalidad na espiritual na bato. Ang mga Diyos at ang sementeryo ay walang may-ari sa loob ng maraming taon. Bakit sila naniningil ng tiket? Sobrang malas naman. Maging maingat ka, Lingbing. Dito nakabaon ang mga sinaunang halimaw. Baka may lumabas na isang emperador. Hindi ko talaga kaya. Tigilan mo na ang satsat. Bayaran mo ang mga utang sa libingan. Dito rin, may singil sa pamamahala. Sino ang naglalakas loob na mag-ingay sa teritoryo ko? Isang 100,000 taon na. Ngayon, ang mga tao ay nagtatangkang maglagay ng checkpoint at maningil sa lupa ko. May nangyari kay Haring Multo. Takbo, hahaha. Babae, kanina ikaw ang tumanggap ng pera.
Huwag kang lumapit. Malakas makipaglaban ang respeto namin sa bahay. Respetado, hampasin mo siya agad. Hampasin, hindi ko nga kayang talunin ang manok ngayon. May mura bang gamit ang sistem na nakakakilabot? Ang presyo ng Cosmic Special Effects Package ay 700 at 78 puntos. Pagkatapos bilhin, makakalikha ng sobrang laki at peking ilusyon. Bili lang ng bili, ngayong araw, paikutin natin gamit ang tunog, ilaw at kuryente. Itong matandang zongzi na ito. Daan ang dakilang tunog ng Brahma. Anyo ng batas ng universo. Paano ito posible? Isang hamak na 10,000 taong espiritu ng galit, naglakas loob kang tumingin ng diretsyo sa anyo ng batas ko. Lumuhod ka at tumawa. Pinakamataas na ipinagbabawal. Maawa ka, maliit na hari, bulag ka ba? Hindi mo ba alam na dumating ang makapangyarihan mula sa ibang mundo? Ginoong hari ng mga multo, sana hindi ka na naging ganoon kamagalang mula pa noon. Dahil natakot mo ang ating kagalang-galang. Kailangan nating pag-usapan ang kompensasyon. At saka, gusto kong malaman ang tungkol sa siguro ng aksidente sa kabilang buhay ng King Yunsek. Kasama ba ito sa taunang package ng pangangalaga sa sementeryo? Kung hindi ka bibili, hihilingin ko sa kagalang-galang na ipakita pa ang anyo ng Dharma. May batayang bayad para sa takot at sa mga nasirang mesa at upuan. Dagdag pa ang taunang management package. Aling package ang pipiliin mo, mahal na hari ng mga multo? Naubos ko na ang lahat ng pera ko sa pagpapanggap na Diyos. Hindi ko akalaing nagbebenta siya ng insurance sa mga multo gamit ang kalokohan. Kung hindi mo bibilhin, ipapakita ko pa ulit sa iyo ng kagalang-galang ang isa pang anyo ng Dharma. Baliw ang babaeng ito. Talagang nagbebenta ng insurance sa mga multo. Bailing, patay na ako. Ano nang silbi nito? Ang trabaho ko ngayon ay respetuhin tayo. Hindi iyon ang pinakamahalagang bagay. Bumili ka ng singsing na ito, garantisado kang ligtas. Kompleto ang mga kaluluwa dito. Huwag kalimutan ang mga mahika doon. Kunin mo rin ang jade box sa sulok. Halos kompleto na ba ang kayamanan ng puting diwata na si Wang? Nagsisimula pa lang tayong magbilang. Ang lupain ng sementeryo ay 100,000 hektarya. Bayad sa pamamahala at patrol. Hindi pwedeng mawala ang bayad sa pagpapanatili ng kapangyarihang espiritu. Yung halamang espiritu na gikwi, o tagapagligtas na diwata. Ito ay isang libingan. Saan nanggaling ang mga halaman? Pipirma ka ba o hindi? Pahihintulutan kong magdagdag ng espesyal na epekto ang kagalang-galang. Hindi ba, puting diwata, parang may konting laway kang kinakain? Simula ngayon, ikaw na ang tagapangasiwa ng Oil Face Village ng King Yunsek. Ako ang responsable sa pangwolekta ng Morbure. Ang saya ng pagpasok sa dungsyon. Saan pupunta ang susunod na ginagalang? Hanapin ang pangalawa. Napakadilim na bagay, luha ng puting lotus. Nasa hilagang dagat na teritoryo. Simbahan ng mga bulaklak na engkanto. Ginoo, simbahan ng mga bulaklak na engkanto. Ang pinaka nakakapagpasaya sa mga tagasunod na handang gumastos at magtrabaho. Isang grupo ng mga walang kwentang tagasunod. Ang pagkita ng pera ang tunay na daan. Ang pag-ibig ay magpapabagal lamang sa pagkolekta. Bakit parang libu-libong mata ang nakatutok sa akin? Itong kapatid na babae. Ang Diyos-Diyosan sa iyong balikat. Napakaawa-awa. Kasama kang nagdurusa. Nasisira na ang puso ng ate. Mga kuya, sinasabi niyo ba na ang Diyos na ibon ay dapat magkaroon ng mas magandang tahanan? Huwag umiyak, swallows. Inaalipin ka ng masamang babae. Kami ang papalit sa iyo para ibalik ang Diyos na ibon. Gusto niyo bang agawin ang ibon ko? Hindi mababa ang ranggong ito ah. Huwag maging padalos-dalos, mahirap labanan ang 10,000 tao na ito. Pamilyar ako sa ngiting iyon. May malas na mangyayari. Posibleng kasama ako. Huwag magmadali kung sobra kayong nagmamalasakit sa kanya. Sundin na lang natin ang mga patakaran. Sandali, bakit biglang ibinebenta na ako? Ang Nine Nether Cold Ice Mink ay isang napakahusay na espiritual na hayop.
Kayang magbigay ng proteksyon at magbantay. Pwede ring gawing pampainit ng kamay. Panimulang bid, 1-0 na tatanging espiritual na ugat. Hindi ba't nag-aalala ka para sa kanya, sining? Bumili ka na, kung hindi ka bibili, ginagamit mo lang ang iba. Paano mo magagawang ituring ang espiritual na hayop ng langit at lupa na parang paninda? Nakakababa ng dignidad. Huwag masyadong magpanggap na nagmamalasakit. Walang gastos dito. Tanging ang tunay na damdamin ang maihalaga. Ayaw mong isakripisyo kahit 100 espiritual na ugat. Kanino mo naman ipapakita ang iyong pag-aalala? Kung gusto mo, bilhin mo na lang siksingsi para patunayan ito. Kung wala kang pera, huwag magpanggap na may damdamin. Iiyak ka ng kaunti at akala mo makakakuha ka ng ibang tao para sa iyo. Ayaw nga niyang ibigay kahit 10 linya ng espiritu. Talaga bang mahalaga kayo sa kanya? Peke ang kanyang mga luha. Ang presyo ko ay malinaw. Parang may punto ka. Pakiusap, palabasin ang unang tagapagtanggol ng sekta. Ang kalaban ay isang quasi-emperor na ganap ang kontrol. Hindi kayang patayin agad ng host. May isa na namang halos ganap na emperador. Parang huli salin na yata ang mga halos emperador dito sa mundo ng mga immortal. Ako ang magtatanggol sa inyo. Inaapi tayo ng sekta ng daang bulaklak. Ang tunay na emperador ay inaapi ang mahihinang babae. Wasak na ang aking dantian. Mas mahal pa ang pag-arte niya kaysa sa mga special effects. Di ko pa nga siya nahawakan, sining. Ganon ba kalakas ang aking martilyo ng hangin? Nakikita ng lahat, di ba? Si Bailian Xianzi, dahil sa isang ibon, ay nag-utos sa mga gwardya na bulihin ako. Nagpapanggap siya. Sinira ng gwardya ang kristal na bola. Tumigil ka na. Bobo. Kapag bumagsak ang iyong martilyo, ang liwanag ng mga alitaptap ay kakalat sa buong mundo. Hindi dapat mapahamak ang buhay ng Diyosa. Kung ayaw mong madungisan ang pangalan ng Diyosa, kailangan nating pag-usapan ang bayad sa pananahimik at ang gasto sa pag-aayos ng iyong enerhiya. Bayad para sa pinsalang emosyonal. Ang mahal na Ginoo ay natakot. Kailangan ng kabuuang 100,000. Pinakamahusay na espiritual na bato. Dagdagan pa ng luha ng puti ang loto. Babayaran ko, basta huwag niyo lang akong parusahan. Ililipat ko sa iyo ang buong kayamanan. Akala niyo ba talaga na mahalaga kayo sa akin? Isa lang kayong pinagkukunan ko ng espiritual na lakas. Diyosa! Niloloko mo lang pala kami simula't simula. Mabilis, umalis ka na, amo. Hahayaan kong harapin ang sumpang ito. Sandali, kaya kong pigilan ito ng 10 segundo. Naiintindihan ko na, Ginoo, kung ano ang luha ng puting lotus. Hindi ito isang bagay na patay. Masyadong madali ang patayin siya. Gusto kong sirain ang kanyang pinakamahalagang lawa ng isda. Mga kapatid, magising na kayo. Kakalabas lang niya na sinabi. Kayo ay isang imbaka ng kanyang espiritual na lakas. Kapag nawala ang buhay, totoo na iyon. Ang kanyang sustansya. Ibigay sa akin ang pera para pangasiwaan. Ang buhay, ipapasa ko sa aking kontrata. Ibigay ang ari-arian sa aking liderato. Ang pera ay maaari pang kitain. Kapag nawala ang buhay, talagang nawala na. Hahaha, tanda. Mas gugustuhin kong ipatago kaysa maging pagkain niya. Hindi ang linya ng aking suporta. Ang aking espiritual na lakas. Ang iyong palaisdaan. Tutulungan ka ng prinsesa mong ito na putulin ang suporta. Hindi mahalaga kung nakakagulat o hindi. Nawala na ang aking kayamanan. Binabati ang pangunahing tauhan sa pagkolekta ng pangalawang napakamalamig na bagay. Sobrang lungkot na luha ng puting lotus. Umaasa sa mga misyon na gamit mula sa mga nawalang supply. Laging nagiging mas absurd ang daan ng babaeng ito. Hahaha. Nakuha na ang pangalawang gamot. Kumita pa ng ilang milyong halaga ng ari-arian ng mga tao. Ang aking Panginoon ay tunay na henyo. Sino ang may tapang na putulin ang aking walang pusong templo? Ang aking pugon ng hangin sa ibabang mundo ay nakakita ng layunin sa mataas na mundo, sa lupa.
Ang pasibong pagpatay agad ay na-activate na. Dumarating na ang buhay na target mula sa mataas na mundo. Lingbing, hayaan mo akong pumunta. Dumating na ang Panginoon ng kapangyarihan. Tapos na kayo. Mga langgam sa ilalim, paano niyong nagawang putulin ang katarungan ng aking palasyo? Uy, saan ka pupunta? Iyan ay isang buhay na dakilang emperador. Iginagalang, siya ang tunay na dakilang emperador ng itaas na mundo. Umalis muna tayo. Matandang bruha, ilapit mo ang ulo mo rito. Isang ibon lang, naglakas loob bumasok sa malalim na lugar ng emperador. Kanino ba ako nagkasala? Kaso sa dakilang tagapangalaga pa. Kumpleto na ang mga espiritong sandata. Nailigtas mo ang iyong buhay. Matagumpay na napatay ang dakilang emperador ng ibang dimensyon. Nabawasan ang napakadilim na espiritong bagay. Walang awa na buto. Dugo ng puting lotus ng damong espiritu. Walang awa ng nakalap na mga buto. Ginoo, maliligtas na ako. Paalala. Ang araw ng buhay ng aso ay nangangailangan ng sunod-sunod na 49 araw ng pagproseso gamit ang apoy ng sukdulang landas ng siyam na langit para maging pilak. Apoy ng sukdulang landas ng siyam na langit. Ang apoy mula sa lambak ng apoy ng langit ay nagkakahalaga ng 1,000,000 espiritual na bato bawat araw. Kung kukunin mo ang pera ko, parang kukunin mo ang buhay ko. Ako'y pupunta para manghuli. Tayo'y maghanap-hanap para makatipid sa gasto sa paglikha ng elixir. Bibiliin niya ang buong bukiri ng iba. Sobrang yaman niya. Sobrang sagana ng mga naglalaro ng apoy na ito. Ako'y lulutuin na. Ginoo, hindi ba tayo nandito para sa paglikha ng elixir? Ito ay tinatawag na apoy na hinihila ang balakang. Pinakamasama sa pugad ng apoy ang makita ang iba na naglalaro ng apoy sa harap ng kanilang pintuan. Hintayin muna silang umatake. Kapag sila ang unang kumilos, maaari tayong humingi ng kompensasyon ng may katwiran. Tinatawag nila itong paunang proseso ng paglikha ng elixir. Sino ang magtatapang na mag-ihaw ng kamote sa pintuan ng pugad ng apoy? Ito ay isang hamon sa aming sekta. Ito ay isang kamote na may 10,000 taong butil ng immortalidad. Nawala ang tamis mo sa isang iglap. Magbayad ka para makuha ito. Sino ang may ganang guluhin ang katahimikan ng Wushan Valley? Narito na naman ang Haring Emperador. Mukhang kailangan kong maging mamamatay tao muli ngayon. 10 langit, pinakamalakas na apoy. Apoy ng dragon, pawiin ang mundo. Tinatawag ng guro. Muli mo akong ginawang panangga. Hindi ka man lang bumati. Hindi pa sapat ang init na ito. Mahirap pa nga ang magluto ng kamote. Ang apoy ng aking matinding daan ay hindi man lang makapagliyab ng isang balahibo. Ngayon, pag-usapan natin ang kabayaran. Ang apoy mo kanina ay nakatakot sa aming guro. Hiram ako ng 9 na araw ng matinding apoy para sa paglikha ng gamot. Dagdagan mo ang 50% na karapatan sa pamamahala ng Wenchang'u. Sige, papatawarin kita. Sobrang labis na ang iyong ginawa. Mas pipiliin kong mawala ng kontrol sa apoy kaysa sa tanggapin ang ganitong kahihiyan. Libing, hawakan mo siya. Walang masama sa aking katawan. Hindi mo ito kakayanin. Nawala ang kontrol ng apoy na ito. Huwag magpasabog. Ano ang gagawin mo kung mawala ang libre kong alchemical furnace? Sabay-sabay tayong mapapahamak sa apoy. Anong sisirain? Hindi mo pa nakikita ang apoy ko, kaya't huwag kang huminto sa furnace. Maaari rin itong manu-manong maputol. Mas hindi tiyak pa ito kaysa sa sistema. Kaya mong hayaan na mawalan ng kontrol ang apoy. Gagawin kong bayaran ang banyo sa kayamanan ng Burnt Salif Valley. Itatayo ko ito sa tabi ng iyong puntod. Itatayo ko ang sangay ng King Yunsek sa tabi ng iyong puntod. Ikaw, walang hiya. Talagang pinatay niya ang apoy ng apoy.
Nawala ang krisis. Ako na ang mamamahala sa apoy. Ako ang magpapailaw ng apoy. Gamitin ang pinakamalakas nilang apoy ng dahan-dahan. Sige, Panginoon. Hindi talaga kayo tulad ng mga karaniwan. Kahit ang mga kultong demonyo ay hindi kasing matipid ninyo. Napigil na ang sumpa. Muli akong makakapag-ipon ng pera. Mga langgam sa ibabang mundo, nangahas kayong tunawin ang aking dugo at lahi. Nadetect na ang matinding makapangyarihang tunay na immortal mula sa itaas na mundo ay pilit na tumatawid ng hangganan. Ang tunay na immortal ay nakatataas sa ibabaw ng lupa ng mortal na mundo. Sa ibabaw ng lupa, iyan ay sakop ko pa rin. Dali ka na, matandang deng. Mas matindi pa ang presyo nito kaysa sa lupa. Ano ba talaga ang halimaw na ito, Ginoo? Huwag magpanik, hindi ito ang katapusan ng mundo. Parang bumagsak na pi mula sa langit. Marumi ang mundong ito. Nagalit ang tunay na Diyos. Ngayon sa Zhongsao. Hintayin mo, iginagalang na isa. Anong pinapahina? Naghihintay ng matagal. Nawawala ng oras ang aking kagamitan. Kahit mga ibon ay mailakas ng loob na maniwala sa tunay na Diyos. Espiritu ng Diyos, Espiritu ng Langit. Dumating ako na may pinakamalaking sako. Dinala ko ang pinakamalaki mula sa aking Panginoon. Ha ha ha. Binabati kita sa pagkatalo sa tunay na Diyos ng ekstremismo. Napakaganda ng iyong mga tagumpay. Ang pangunahing tauhan ay yumaman ng labis. Napakababa na ang sigla sa pag-ensayo. May panganib na walang hangganang pagkaantala sa pangunahing kwento. Simula ngayon, bibilhin ko ang lahat ng sekta sa Zhongshu para sa pag-ensayo. Ni Aso ay hindi mag-ensayo. Gusto kong maging landlady ng buong mundo ng kultivasyon. Kung sino ang gustong mag-ensayo, bahala siya. Ako, bilang pinuno ng sekta, ay renta lang ang kinokolekta. Hindi rin pwedeng sobra. Kailangan ko pa bang maghanap ng paraan para siya'y mabankrupt? Hindi pa nababayaran ang renta ng Tianjin sect noong nakaraang buwan. Masyadong mataas ang renta ni Baixianzi. Hindi namin kayang bayaran. Kung hindi talaga, gamitin natin ang lumang yaman ng sekta bilang pantubos. Hindi na siya isang cultivator. Isa siyang walking black hole ng utang. Kailangan natin siyang mabankrupt. Kahirapan lang ang tanging pampasigla niya sa pag-ensayo. Inirerekomenda ang espesyal na summon beast na batang void gold-eating beast. Espesyal na kumakain ng immortal crystals. Pinakamahusay na espiritual na ugat, emperor weapon na liwanag anino. Binili para sa main quest. Ayoko na, suko na ako. Kawawa ka naman, gutom na gutom ka na siguro. Sumama ka sa akin, laging masarap ang pagkain mo sa bawat kain. Kumain ka na, bukas malalaman mo kung gaano kasama ang mundo. Belen Ice. Nasaan ang pera ko? Amo, nagbantay ako buong gabi. Wala man lang hangin na pumasok. Kagabi, tiningnan ko ang langit. Ang SAV Alliance flying boat ay dumaan sa ibabaw ng sekta. Mukhang may kahina-hinala silang ginagawa. Naging mahirap siya pero nagsikap ulit siya. Kung lalabanan ng Tiandao Alliance ang akin, papalitan nila ng doble ang pera ko. Sino ang naglalakas loob umatake sa Tiandao Alliance? Matandang trader ng Tiandao Alliance. Ibalik mo ang aklat ng immortal sa akin. Pawang kasinungalingan. Hindi kailanman pagnanasaan ng Tiandao Alliance ang kayamanan mo. Hindi mo ba kinikilala na personal itong nakita ng kagalang-galang? Paano pa ito magiging peke? Ako na ang kikilos. Easy, baguhan ka pa lang sa antas na ito, nangahas ka pang lumaban. Ibalik mo ang aking paraiso. Ibalik mo ang aking espiritual na ugat. Ibalik mo ang kaligayahan ng natitirang buhay ko.
Ah! Bingbing, tingnan mo ang jade pendant sa kanyang biwang. Tinatago niya ito kanina. Parang nagtatago siya ng iyong mga kasulatan, ibalik mo ang pera. Totoo ngang ang kahirapan ang kanyang pinakamalakas na gasolina. Hindi ko talaga ginagalaw ang iyong kayamanan. Ibigay ang susi, magbayad ka. Huwag nang magpaligoy-ligoy, hindi dapat hamakin ang tadhana ng langit. Ito ang pinilit mo sa akin. Sino ang nagising sa imperial kong bangungot? Tunay na espiritu ng emperador ng pagsuso sa langit. Nagising ang natitirang kaluluwa. Antas ng lakas, kalahating hakbang. Dakilang emperador, tagapagtapos ng mundo. Hindi ma-activate. Naglalakad sa mundo. Isa na namang lugar na hindi ko kayang labanan, ang kulay abo na teritoryo. Malugod na tinatanggap ang dakilang emperador ng demonyo. Pakiusap, supilin ang mapanirang babae. Ilang libong taon na ang lumipas. Ang sariwang hininga ng buhay. Ibalik mo ang pera ko, ikaw ang hari ng langit. Kahit ako ay kailangang ilabas ang espiritu ng langit. Hindi normal ang dugo ng mahiwagang gitara. Sakto na ang pag-agaw para muling buuin ang tunay na anyo. Pumasok siya. Pumasok siya sa isip ko. Nakatagpo ng iligal na pagsalakay ng kaluluwa. Ang kaluluwa ng host ay protektado ng sistema. Ang atake ay tinukoy na zero pinsala. Anong klaseng lugar ito? Nasaan ang mga batas, nasaan ang langit? Boss, mali ang pinuntahan mo. Ang nasa isip ko ay ang sentro laban sa panlilinlang, hey. Hey! Kung aakyatin mo ang ibon ko, ipaglalaban kita. Sandali, kalma ka. Miyaw-miyaw, naaresto na ng matanda ang ilaw na ito. Ngayon, isa na lang itong nagliliwanag na bumbilya. Ginoo ng alyansa, ang ninuno ng pamilya mo ay nasa kamay ko. Ang susi ng kayamanang taguan. Magpapatuloy ka pa ring magpanggap, walang kasalanan pero may kayamanang taguan. May 4 na taguan at lahat ay babayaran. Sana ganito na lang agad. Simulan na ang paglilipat kasama ang tubo. Nilalang na lumulunok ng ginto sa kawalan. Nakatunaw na. Ang kasalukuyang layunin ay ang kayamanan ng Qianxing Alliance. Tumahimik ka, Xiaobei. Iyan ang pinaghirapan kong ipon. Mali ang bilang na ito. Ang Qianxing Alliance ay may tradisyon ng 1,000 taon. Ganito na lang ang kayamanan. Wala na, kahit ang pribado kong yaman ay naubos na. Yung kinain ni Xiaobei. Siyempre, hindi magtutugma. Huwag na huwag sanang ako ang mapagbintangan. Sayang na munting bolang mabalahibo. Bumalik ka rito sa harap ko. Na-detect ang likas na likido ng lupa. Produkto ng pagkatunaw ng mataas na antas ng kayamanan ng tunaw ginto na hayop. Maaaring magpataas ng kapangyarihan. Itong pasaway na batang ito ay nasa pabrika pa rin. Pinapunta ka ng mga sundalo para bigyan ka ng magandang bagay. Inumin mo ito para mapawi ang sumpa. At para mapalago ang iyong lakas. Napakapurong kapangyarihan, mungkahi. Meron pa ba nito? Meron, basta kumita ka lang ng sapat na pera para pakainin ito. Tara, pumunta tayo sa Cliff Boogie sa silangan. Magdaos tayo ng isang auction para sa mga natitirang kaluluwa ng sinaunang Demon Emperor.